Ayan, mic test. 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Am I audible? Sige. Okay, good evening, good evening, good evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, mic test, mic test. Naririnig ba ako? Ayan, naririnig tayo. Okay, close ko muna ang window. Diba? Sige. Okay, sige. Panibagong gabi, panibagong live na naman at panibagong kaalaman na naman ang ating matututunan sa gabing ito. Syempre, natapos na po tayo sa ating socio-cultural anthropology na live na nagkaroon tayo ng 60 items at okay, based sa aking promise kagabi, magkakaroon tayo ng ating actual let questions. Irarationalize natin ang mga actual let questions ngayong gabi. So, ang live na ito ay free sa lahat ng mga manonood. And yes, kung ikaw ay social studies major at syempre magte-take ng yung LET this March 2026, just share this live, follow the page para maging updated po kayo sa anumang mga balita, anumang good news na meron tayo at sa mga upcoming lives na meron tayo. So sige, papaabutin lang natin na 30 ang ating 40 ang ating live viewers. Magsisimula po tayo. Sige, while waiting na dumami tayo, okay, paki-mention ng inyong mga kaibigan, para ma-shoutout kayo, ayan, pakilagay ng inyong pangalan sa comment section at syempre kung saan, okay, sa Pilipinas kayo matatagpuan. Ayan, andito ang aking mga anak, si Jaderlane Nick. Ayan, hello po sa'yo. Okay, shoutout po kay Rids na Amang. Ayan, ang ating butihing admin. Okay. Okay, sige. 38, 40. Okay, sige. Okay, gaya ng sinabi ko, mag-start na tayo. Okay, agad-agad kapag aabot tayo ng 40. So, ganito lang po ang mangyayari sa live na ito. Okay, anong gagawin kapag may papalabas po tayong question, okay? Just comment kung ano yung sagot ninyo, okay, sa tanong na yan. Okay, at kung mapapansin natin na, okay, alam ng lahat ang question, proceed na tayo sa next na tanong. Pero kapag mapapansin natin, ayan, na medyo nahihirapan kayo, that's the time na bigyan natin siya ng pangmalakasang rasyonale. Okay, from Cotabato City. Okay, hello po sa'yo. Okay, hello po sa'yo. Sige, diretso na po tayo. Number 1, in the study of characteristics of culture, what can be said about culture from observation that human beings adjust to their external environment and break ties with the past, the next generation, thus inheriting a revised culture? Yes, ang question na yan ay, okay, lumabas po kagabi. Okay, binigyan natin yan ng rationale kagabi. Okay, so bilang pang-energize sa gabi natin ngayong gabi, pang-energize, okay, sa ating gabi, okay, sisimulan natin ang ating question sa mga concepts na alam ninyo. Okay, habang sumasagot po ang taong bayan, shoutout tayo sa mga andito sa live, kay Hanafer et Chavez, okay, Dennis Espalion, Elieza Anito, okay, Alexandra Gutierrez, Aubrey Visi, Hazel De Los Reyes. Okay? At Mark Kevin Sambitan. Hello po sa inyo. Shoutout din sa ating 100 na viewers na nanonood sa ngayong gabi. Yes. Okay, anong gagawin kapag may question? Okay? Just comment po kung anong sagot ninyo. So, dito tayo sa number 1. Ano ang ating keyword? Okay, sa pag-aaral daw po, okay, ng culture, kapag sinabi natin na ang kultura daw po, okay, ay nag-a-adjust base kung ano yung surrounding, kung ano yung nasa kapaligiran nila. So it means hindi po static, hindi po, okay, straight ang culture, nagbabago siya based sa kung ano yung nasa paligid niya, anong type daw yan, anong characteristic daw yan ng culture. Is it nalalearn ba? Na-adapt ba?
Compulsory ba? Or shared? Ayan, very good, very good, very good po. Okay, add one out tayo, gaya ng ginawa natin kagabi. Add one out tayo, alisin natin ang culture is learn. Malamang, kasi ang bawat culture natututunan. At syempre, hindi naman yan okay, ang tinutukoy ng tanong. Kasi ang sinasabi sa tanong, nag-a-adjust ang culture, nag-a-adjust. Okay, normal na matutunan, pero hindi porket natutunan mo, ina-adjust mo agad. Hindi. Kaya alisin ang letter A, so between letter B, letter C, at letter D, aalisin din natin ang culture is shared. Syempre, para matutunan mo ang culture, kailangan may magbibigay sa'yo ng kulturang iyan. At syempre, hindi po yan ang tinatanong. Anong keyword natin? Adjust. Okay? Ang sagot natin between letter B at letter C, ang sagot po natin is letter V. Letter B po, boy. Okay? Shout out po. Shout out tayo sa mga nakatama. Okay? Dan Zylon. Okay? Letter D. Hindi po. Hindi. It's letter B. Okay? Lester Mendoza. Lester Mendoza. Tama po. Letter B po. Bakit adaptive? Kasi nga, nag-a-adapt ka sa changes, okay, ng kapaligiran, ng society, ng environment mo. So it means, okay, every time may bago, nag-adjust ka kung anong meron sa iyo, okay, aalisan mo ng konti, dadagdagan mo ng bago para, okay, makasurvive ka sa culture na meron, okay, on the present time, on the present era. Okay, sige, hindi na natin pahabain ang ating explanation since okay, napag-aralan na natin ito kagabi. So, okay, since, okay, marami ang nakatama sa number 1, palakpakan muna natin at tayo mag-proceed na po sa number 2. The maximum price that can be legally charged for a good or service is called what? A. Price ceiling. B. Legal wage. C. Floor price. Or letter D. Minimum price. Okay, sige. Shout out sa ating 150 na nanonood sa ating live ngayon. Paki-share po ng ating live, paki-follow ng ating page at paki-mention na po ng inyong mga kaibigan na social studies major para naman maging updated po sila sa mga nangyayari okay dito sa ating live. Ano ba? Okay, focus tayo ulit dito sa number 2. Ano bang sinabi dyan? Ano ang tawag sa maximum price na pwedeng i-charge sa isang produkto o sa isang serbisyo? Okay? Minimum price, maximum na gani. Ba't minimum price ang isasagot natin? Okay, may nakita akong sumagot ng letter D. Shout out sa'yo. Ma'am letter M na may apelidong letter R. Pukpuk ka sa akin. Maximum price, ang pinakamataas na presyo na possible. Tapos ang sinagot mo letter D. Ay nako. Mali yan. Tumataas ang dugo ko. Okay, between letter A, letter B at letter C tayo. Between letter A, letter B at letter C tayo. Okay? Ang sagot natin, ayan, ay hindi din po letter B kasi legal wage. Okay, ang hinahanap natin presyo, hindi sahod. Legal wage, sahod yan pagpapasahod yan. So, letter A at letter C na lang tayo. Price ceiling at floor price. Okay, very good po. Maximum price, okay, nasa taas kasi nga mataas, maximum, pinakamataas na presyo. Nasa taas, anong nasa taas ninyo? Ceiling. Price ceiling ang ating isasagot. Okay, kapag makita natin ang price ceiling, yan po yung highest possible price na pwedeng ibigay sa mga product, okay, or sa mga services, okay, na syempre binigay din po ng pamahalaan. At syempre kabaliktaran po ng price ceiling ay ang floor price or ang price floor. Okay, ito po yung lowest possible price na pwede mong ibigay, pwede mong bigyan, okay, ibigay sa isang good or service. Okay, so ngayon ang price floor, example sa bigas, sabihin na natin 40 pesos, or 20 pesos, sabi pa nga nila kasi may 20 pesos na bigas tayo, yan yung minimum price. Okay, at highest possible price is 70 pesos. So more likely ganun po ang mangyayari. More likely ganun. So number 2, ang sagot natin is maximum price po, price ceiling. May nakita ako, letter C ang yung sagot. Bakit letter C yan? Kay sir, letter B, middle initial, letter V. Okay, huling apelido is letter L. Ay, mali ang sagot ninyo. Okay, sige. Ulitin ko po, highest possible price, price ceiling, lowest possible price. Okay, price floor. Ayan, number 3 tayo. Which, okay, of the 17 United Nation, okay, which can be resolved through
settlement initiative, and okay, exempligraphia, zoning. So, anong sagot natin dito? Okay? Sustainable development tayo. Ayan, shout out kay Lito Kukal Carino Jr. Hello sir, makikiepal lang ako. Thank you so much sa free view. Sa free review. Sir, LPT na po ako. Congratulations po, Sir Lito. Ayan, pati ako nalito sa free view mo. Pero okay lang, okay lang. Congratulations. Importante LPT ka na. Woo! Okay, sige, sige. Okay, sige. Very good, very good, very good po. Okay, sige, proceed tayo. Shoutout sa ating 170 sa 170 na present sa live. Paki-share ng ating live, paki-mention ng inyong mga kaibigan at syempre, okay, makipag-participate sa comment section. Okay, dito sa number 3. Okay, meron tayong 17 na United Nations, okay, SDGs or Sustainable Development Goals, pero ang ating hinahanap daw po ay ang makakasolve daw po, okay, ng mga okay, settlement initiative. Okay, makakabigay sa atin ng settlement initiative, maayos na, okay, pamamahay. Communities, grow affordable and clean energy, organize climate action, or letter D, mobilize sustainable cities and promote quality education. Okay, alisin natin ang climate action kasi nga, ang hinahanap natin settlement initiative. Kapag ang sagot mo letter B, Diyos ko po, saang okay? Saang planeta po kayo makakasagot po ng letter B at letter C? Kasi kapag sinabi natin clean energy, kuryente. May kuryente ba sa tanong? Wala po kuryente dyan. Wala pong kuryente. Wala pong letter C na magsasagot ng letter C kasi climate action, ang hinahanap natin settlement, mga bahay-bahay, okay? Hindi po climate action. So between letter A at letter D, balikan natin ang SDG. Okay, between letter A at letter D. Okay, may communities po ba sa SDG? Wala po. Okay, meron tayong mobilize sustainable cities. Kaya ang sagot natin, letter D. Okay, very good po. Letter D po ang sagot. Yes, marami akong nakitang sumagot ng letter A. Ano ang gagawin kapag nagkamali at letter A, nabudol sa letter A? Ang lahat ay sumagot ng letter A, taas ang kanilang kamay. Okay, taas ang kamay. At syempre, pukpukin nyo ang inyong ulo at syempre, tutulungan kita. Para hindi nyo na po masagot ang communities. If ever lalabas ang actual let question na ito, tandaan nyo na po, wala pong communities. Wala pong communities sa SDG. Okay, meron tayong mobilize sustainable city. Pukpok kayo sa akin, pukpok kayo sa akin. Yes, 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 yes. Umpisahan na po. Okay, ng pukpukan. Since, okay, LPT na ang dati kong mga napukpok. Okay, may bagong anak na tayo ng mga pupukpukin. Okay, sige. Number 3, tandaan nyo na po. Mobilize sustainable cities po. Okay, ang tanong kay sir, lumalabas po ba ang SDG sa board exam lalo na kapag social studies major ka? Yes po. Kaya mas mainam po, ayan, kung may time kayo, i-memorize nyo na po ang mga SDGs. Okay, familiar sa SDG number 1, 2, 3, 4, 5, blah, 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 and so on and so forth. Kasi lumalabas po yan sila. At syempre, always yung tandaan, sa lahat ng SDGs, ayan, ang pinaka-favorite po ni board exam ay yung SDG na life below water, pati life on land, at syempre yung mobilize sustainable cities, favorite na favorite yan. At sige, ang SDG number 1 na rin. Okay, sige, paki-comment, ano ang SDG number 1 natin? Okay? Ano ang SDG number 1? Tandaan nyo po, ang SDG number 1 ay no poverty. Okay, tinatanong po yan. SDG number 1, ano naman ang number 2? Zero hunger. Zero hunger. Number 3, good health and well-being. Okay, number 4, okay, ano ang number 4 natin? Quality education. So, meron tayong 17 yan. Huwag kayong mag-alala. Magbibigay tayo ng live na nakafocus dyan. Okay? At ano yung mga lumalabas na mga tanong na focus sa Sustainable Development Goals? Huwag kayong mag-alala. Nakalagay na po yan lahat sa libro ko. Okay? Ang mga lumalabas na tanong na yan. So, more likely, first week of January or
last week ng December, magla-live tayo na may kinalaman sa SDG para hindi kayo mahirapan. Yes, 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 yes. Sige. Okay, para hindi maubos ang ating time sa SDG, diretso na tayo sa number 4. Balikan natin yan sila. At syempre sa mga nagkamali po sa number 3, okay, ayusin din nyo na ang inyong buhay para hindi na po kayo mapukpok sa number 4. The largest city in Egypt is blank. A. Alexandria. B. Cairo. C. Luxor. Or letter D. Giza. Okay, ano kaya ang pinakamalaking city sa Egypt? Yan po ang exact question. Okay? Ang exact question na matatagpuan ninyo sa board exam kapag tanong, okay, about Egypt. Okay, sa madaling sabi, ano po? Okay? Ano po ang capital city ng Egypt? Okay, ganun na lang. Largest city niya. Okay, Alexandria ba? Cairo ba? Luxor ba? Or Giza? Oy, sumasagot sila ng Giza kasi ang natatandaan nila, Great Pyramid of Giza. Gets na gets ko ang mga ganyang mga utak. Okay? Shout out sa mga sumasagot ng letter D. Okay, alisin na natin ang Alexandria at Luxor. Okay, alisin natin ang Alexandria at Luxor. So, between Cairo at Giza tayo. Okay, nadi-divide po ang comment section between Cairo at Giza. Kapag ang sagot mo ay Giza, palakpakan nyo na po ang inyong sarili dahil ang sagot po natin ay hindi letter D. Cairo po. Cairo po ang largest city in Egypt. Tandaan nyo po, ang largest city in Egypt ay Cairo. Hindi po Giza. Hindi porket may Great Pyramid of Giza tayo na matatagpuan sa Egypt, yon ang largest city natin. Okay? Yon ang capital. Hindi po. Okay, tandaan nyo po, tinatanong ang largest city in Egypt. Ano pa? Ano daw po ang capital city ng Australia? Okay? Paki-comment po, ano ang capital city ng Australia? Okay? Sige, sige. Yes, 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 yes. Tinatanong sa board exam ang capital po ng Austria. It's Canberra. Okay, very good. Canberra po. Okay, Canberra. Yes. Hindi po Sydney. Sabi ko na, magsi-Sydney na naman kayo kasi nga nakikita ninyo na famous ang Sydney, kaya isi-Sydney ninyo. Hindi po Sydney, it's Canberra. Okay, kailangan ko pa bang i-copy-paste? Okay. Canberra po. Wait lang. I-type ko sa inyo. Okay, sa ating final coaching ilalagay ko po yung ano, ang mga lumalabas po na mga bansa, okay, sa board exam, ano yung mga capital city ng ganito, ng ganyan, para hindi po kayo mahilo. Basta yan yung mga pinaka-early na dapat yung matutunan. Yung largest city ng Egypt, okay, ang capital city ng Australia, ano ang present name ng Mesopotamia, ano ang present name, okay, ng Persia. Sige, start muna tayo. Ano ang present name ng Mesopotamia? Yes, very good po. Ang present name ng Mesopotamia, Iraq. Iraq po. Ano naman po ang present name ng Persia? Iran. Iran. Okay, very good po. Alexandra Gutierrez, Clyde, at Marjorie Talogo. Okay, yes. Iran naman po kapag Persia. Okay, kay Seda. Tama po, tama. Ayan. Okay, medyo alam nyo ang mga bagay-bagay na ganito. Ayan, perfect kayo. Perfect kayo. Sige, balikan natin yan. Balikan natin yan sa ating mga susunod na live. Okay, bilisan natin ang ating live kasi madami-dami pa tayong pupuntahang mga concept. Okay, sige. Number 5 tayo. Which legislation established a full free trade policy eliminating restriction on Philippine exports to the United States? Is it Payne-Aldrich Act, Underwood-Simmons Act, Hare-Hoscatting Act, or Bell Trade Act?
Ayan, ano kaya ang sagot natin dito sa number 5? Shoutout sa ating more than 200 na live na nakikinig sa gabing ito. Paki-share po ng ating live. Ayan, paki-mention na po ng inyong mga pasneyang kaibigan na hindi pa nag-aaral magpahanggang ngayon, lalo na social studies ang kanilang major. Ayan, paki-mention na sila. At syempre makipag-participate para kasama po kayo mapupukpok sa gabing ito. Pero hoping sana hindi mapupukpok. Ayan, kung ikaw naman ay social studies major at wala ka pa rin, okay, review center magpahanggang ngayon, okay, na online, review corner, ayan, just message the page for more info para makasama na po kayo sa growing family ng Soksay Mahusay 3.0. Yes. Okay, sige. Focus muna tayo sa number 5. Okay. Actually, kapag legislation na pinalabas ng Amerika, meron tayong dalawang pinakasikat dyan. Okay? Meron tayong Partial Free Trade at Underwood-Simmons Act. Yan lang po ang dalawa. Partial Free Trade at Underwood-Simmons Act. So wala dyan ang partial free trade, kaya diretso ang sagot natin Underwood-Simmons Act. Tandaan po natin, anong pinagkaiba ng partial free trade at Underwood-Simmons Act? Pareho po yan na nakafocus po, okay, sa pag-export at import po ng mga produkto papasok at palabas ng Pilipinas. Pero kapag sinabi nating partial free trade, wala dyan. Partial free trade, ito yung batas na nagsasabi na ang export at import ay may quota, limited. Okay, partial lang siya. Kaya partial free trade. Okay? Pero kapag sinabi natin, okay, kapag sinabi natin partial free trade, Payne-Aldrich Act yun. Payne-Aldrich Act yun. Pero kapag sinabi natin na full free trade, Underwood-Simmons Act. Wait lang, ulitin ko ang explanation para hindi kayo may stress. Meron tayong partial free trade at full free trade. Ulitin ko, meron tayong partial free trade at full free trade. Kapag partial free trade, ang hanapin nyo sa choices ay Payne-Aldrich Act. Kapag full free trade, ang hahanapin ninyo ay Underwood-Simmons Act. Kasi kapag partial free trade or Payne-Aldrich Act, konti lang yung import and exports, limited. Maraming restriction. Pero kapag Underwood, kahit pa ilang import ang ipapapasok mo, ipapalabas mo, ilan yung ipapapasok mo, ipapalabas mo, ilan yung import or export mo, okay lang. Unlimited na siya. Tandaan nyo na lang, dahil partial lang ang binigay sa'yo, nasaktan ka. Pain. Okay? Partial, free trade, Payne-Aldrich Act. Ulitin natin, partial lang ang binigay sa'yo, nasaktan ka. Pero ngayon, nasobrahan ka, full free trade, nasobrahan ang binigay sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Nabusog ka, kaya humiga ka na lang sa ibabaw ng puno, Underwood-Simmons Act. Tandaan nyo na yan. Number 6, which statement is true of the pre-Spanish Filipino government? Ayan, easy lang. Okay, ano daw po ang tama? Letter A, the TATU exercise all powers of government. B, laws are formulated by law-making body elected by DATU. C, laws were formulated by law-making body elected by the community. Or letter D, there was a court created by the DATU to hear complaints. Ano kayang sagot natin dito? Okay, number 6, anong sagot natin? Okay. Okay, sige, add one out tayo. Ano daw po ang tama sa mga sumusunod? Okay, ito ay tumutukoy sa pre-Spanish Filipino government. Check natin ang letter A. Ang letter D, rather. There was a court created by the DATU to hear complaints. Okay, may Korte Suprema daw. Tama ba? Yes or no? Next, letter C. Laws were formulated by lawmaking body elected by the community. Okay, may botohan nang nangyayari. Wala pa yung mga mananakop, may demokrasya na sa Pilipinas. Letter B, laws were formulated by lawmaking body elected by the DATU. Ay, perfect na naman. Etong si DATU, ayan, may ginawa siyang gumagawa ng batas para sa kanya.
Okay, yan ba? Or letter A, the dato exercise all powers of government. Okay? Yes, maganda ang lahat ng choices, pero isa lang po ang sagot dyan. Letter A, the dato exercise all powers of government. Tama po. Siya po ang leader. Okay, siya po ang leader. Tapos siya rin po ang gumagawa ng batas. Okay, siya rin po ang nag-i-interpret ng batas. Siya rin po, okay, ang nag-e-execute ng batas. Yes po, grabe po. Okay, all around po ang power ng ante ninyong dato. Siya na po ang nasa executive branch, ang legislative branch, siya rin po ang judicial branch. Ganon po kalakas ang dato. Pero aside from that question na always lumalabas sa board exam, tinatanong din po sa board exam ang ganitong question. Who are the advisors of the dato? Sino daw po ang mga advisor ng dato? Ano ang tawag? Okay, sa mga council of elders na advisors ng dato. Okay, taga-advise. Ganito kasi ang gagawin mo, dato. Since matanda na kami, alam namin ang mga nangyayari sa ating lipunan. Ikaw bilang dato, ganito ang gagawin mo. Okay, sino ang ganon? Sila po ang what? Council of Elders. Okay? Sila po ang maginoo. Tandaan nyo na po, advisor ng dato, maginoo. Okay? Sino naman po ang town crier? Okay? Kapag may gustong, okay, ipasabi ang dato, siya ang pupunta sa crowd at announcement. Ayan, may pagganon pa siya. Okay? Sabi ng dato ganito daw, at 8 p.m. tayo ay papasok sa kanyang bahay at magbubudots. Nag-announce siya. Okay, sino ang town crier? Yes po. Yes, very good po. It's Umalohokan. Okay, it's Umalohokan. Okay, kapag sinabi naman natin, sino naman po, okay, ang tinatawag natin na, okay, priest. Okay, sinaunang shaman. Okay, sinaunang shaman, okay, sila ang, okay, assign sa mga ritual, sila ang nagsasabi, ikaw ay may naapakang bla 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 bla, ganyan, kaya kailangan nating magbigay ng ganito sa ating Diyos, sa ating bathala. Tapos zoom gale, zoom gale. Ano yon sila? Yes, ang sagot po is between Babaylan at Catalonan. Okay, ang sagot po is between Babaylan at Catalonan. Ang hahanapin nyo po doon, kapag sinabi natin na shaman na makikita sa Visayas, Babaylan. Pero kapag shaman na makikita sa Luzon, Catalonan. Ulitin natin. Pareho silang priestess, pareho silang shaman, okay? Pero, okay, ang pinagkaiba po ng Catalonan at Babaylan, ang Babaylan makikita sa Visayas, ang Catalonan makikita sa Luzon. Sino naman po, or ano naman po ang mga tawag? Ano naman po ang tawag sa lalaking gustong maging babaylan? It means mga sinaunang drag queen. Okay, mga sinaunang drag queen na gustong maging babaylan kahit na sila ay lalaki. Kasi mga babaylan, mga babae lang. Ulitin ko, ang babaylan, kailangan babae lang. Kasi nakamalong, tapos may decoration, may ornaments. So, kapag lalaki ka, tapos gusto mo maging babaylan, kailangan mag-outfit ka rin na pang babae. So, ano na ang tawag sa mga lalaking gustong maging babaylan? Ayan, mga sinaunang bantut. Okay, mga sinaunang bayot. Sinaunang bakla. It's, yes, shout out po kay Hanafer Ed Chavez. It's bayugin. Bayugin mo ako. It's bayugin. Tama po. Ang mga sinaunang lalaking babaylan, mga gustong, okay, maging babaylan kahit lalaki sila. Okay, kaya nagda-drag queen na mga drag queen sila, nag-outfit sila pang babae kahit lalaki sila. Sila po ang mga bayugin. Okay? Okay, I hope matandaan yan. Shout out po kay Kenneth Rangas. Thank you, Sir Uzair. Napagaan ko po yung major dahil sa lecture. Board faster na po ako this year lang po. Thank you, sir. Yes. Appear ka dyan, Kenneth. Yes, perfect. Congratulations po. Ayan, sige. At least, marami na po tayong mga kababayan. Okay?
Marami na tayong kababayan na nakakapas ng board exam dahil sa ating pagpupukpok. Ayan. Yes po, ang bayugin po, dyan po kinuha yung word na bayut. Okay? Saan kinuha ang word na bayut? Sa bayugin. Ano ang bayugin? Sinaunang bantot. Sinaunang bayot. Okay, sige. Number 7. In a direct appropriation economy that would address fundamental needs, what would you recognize as the primary, if not the sole concern of consumers? A. Demand for security. B. Quest for food. C. Desire for leisure. Or letter D. Fondness for travel. Ano kaya ang sagot natin dito? Okay, while sumasagot kayo, ayan, pakishare na ng ating live, pakimention ng inyong mga kaibigan. At syempre, okay, kapag ikaw ay social studies major at magpahanggang ngayon wala ka pa ring review center or review corner online para matulungan ka sa iyong journey, ayan, i-consider nyo na pong mag-register sa Soksay Mahusay 3.0. Okay, brought to you by yours truly, Coach Uzair, Social Studies Majorship. Ayan, para mapasama po kayo sa growing family ng family, Pukpukan. Yes, 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 ang ikatlong pamilya. Okay, ng Pukpukan. Yes, yes, yes. Dito muna tayo mag-focus sa number 7 in the direct appropriation economy that would address fundamental needs. What would you recognize as a primary, if not the sole concern of consumers? Ano daw po ang pinaka, okay, kailangan, ang pinaka, okay, need na ma-address? Lalo na direct appropriation ang economy mo. Hindi kayo masyadong mayaman. Okay? So, doon pa lang kayo sa mga papaangat pa lang na bansa. Demand for security ba? Quest for food ba? Desire for leisure ba? Or fondness for travel? Okay. May nakita akong sumasagot ng letter A. May sumasagot ng letter B. Okay, walang sumagot ng letter C, walang sumagot ng letter D. Yes po, kapag may sasagot ng letter C, tataas po talagang aking dugo. Okay, direct ng ang appropriation mo, tapos ang kailangan pang unahin ng mga tao ay dapat makuha nilang kanilang leisure. Okay, mga kagustuhan nila. Syempre, yung mga fundamental needs din yung kailangan. Syempre, okay, mahirap na ang bansa mo, tapos ang gusto mo mag-travel. Ay, grabe ka, baka anak ka ng kontraktor kapag ganyan ang sagot mo. Alisin natin ang letter C, alisin natin ang letter D. It's demand for security at quest for food po. Yes. Okay, sa mga sumagot po ng letter A at letter B, palakpakan nyo na po ang inyong mga sarili dahil nakatama na kayo ng 50%. Pero kapag itong tanong ang lumalabas sa board exam, wag na po kayo magdalawang isip, diretso na po. Sagutin ninyo ang letter B. Quest for food. Okay? Kahit na security ay mahalaga, mas mahalaga ang pagkain. Sige, subukan mo daw 3 days, wag kang kumain. Unahin mo na gumawa ng fence. Unahin mo na gumawa ng gate sa bahay ninyo. Gumawa kayo ng bakuran para mataas ang security, pero wag kayo kumain ng 10 days. Okay, tingnan natin kung anong ngayon sumagot kayo ng letter A. Hindi po. Hindi, mali. Okay? Letter B po, quest for food. Okay, before tayo mag-proceed, shout out kay RJ. Thank you, Coach Uzair. Social Studies Majorship Review, LPT na po, November Board Passer. Perfect. Ayan, dumarami na po silang mga LPT ngayon. Sige. Okay? Diretso tayo. Okay, quest for food ang sagot natin. Number 18. It uses randomization and takes steps to ensure all members of a population have a chance of being selected. Is it non-probability sampling? Is it data collection? Is it quantitative research? Or is it probability sampling? Ano kaya ang sagot natin sa number 18? Actually, okay, chismis lang natin to ha, huwag kayo maingay. Nung last na nag-take sila ng nag-take sila ng board exam nung September, nung March at nung last September, ang chismis sa akin ng mga nagte-take, ang pinakamarami po na lumalabas sa board exam, lalo na kapag social studies major, ay research. Yes. Research po ang pinaka-favorite nilang ilagay sa mga social studies majors. At ito po ang chismis. Okay, maraming nagpapasalamat dahil ang turo ni Coach Uzair about sa research ay almost lumabas lahat, mga ate. Yes po. Okay, may mga idea na kayo. Okay, wag na kayong maghintay na magla-live ako sa research dito. Okay, kasi matagal pa, sa January pa. Pero may free live po ako sa YouTube about the research. Okay, panoorin nyo na yon. Okay, para if ever magla-live ako, at least hindi na kayo
book. Ayan, sige. Yes po, patron set of research po ito. Favorite ko ang subject na research at syempre yan po ang pinaka-favorite ko kapag ako ay nagtuturo ang research. Ayan, sige. So, isa ito sa mga example ng mga lumalabas sa board exam. So, kapag sinabi natin randomize, okay, para ma-ensure, okay, maka-make sure tayo na ang lahat ng member ng population ay magkakaroon ng tsansa na maging respondent ng research mo, maging selected respondent sa research mo. Ano kaya ang dapat nating gagawing sagot? Non-probability sampling ba? Data collection ba? Quantitative research ba? Or probability sampling? Yes. Okay, para hindi kayo mahilo, ang una muna nating alisin letter C, quantitative research. Kasi kapag sinabi nating research kasi, kapag board exam specific, dalawa ang kanyang pinaka-favorite na types ng research. Ang qualitative research at quantitative research. Ulitin ko, ano-anong mga favorite nila? Okay? Ano ang mga favorite nila na research, qualitative research at quantitative research. Kapag sinabi natin quantitative, quantity, numbers. So kapag quantitative research, ito ay tumutukoy sa type ng research na gumagamit ng numbers. Okay? May measurement, may data. Okay? Basta may math. Okay? Diyan yung survey questioning, tapos may pa-survey, Likert scale, okay, gumagamit ka ng ANOVA, okay, diyan po makikita yan sa quantitative research. Pero kapag qualitative research, quality, wala pong numbers dyan. Baka nag-interview ka, okay, yan ang ginamit mo, case study, baka case study yan siya, or ethnographic research, more likely ganon, qualitative research yan. Nakitandaan nyo na? Alisin natin si letter C. So, between letter A, letter B, at letter D tayo, aalisin natin ang letter B. Data collection. Ang data collection po, isa po yan sa mga parts ng research. Okay? Nasaan yan? Sa chapter 3, ang methodology. Paano kayo mag-collect ng data? Okay, so alisin natin si letter B at letter C. Between letter A at letter D tayo. Between letter A at letter D. So, kapag nagra-randomize tayo, okay, may probability na mabunot lahat. Ulitin ko, kapag gumagamit tayo ng randomization, may chance na mabubunot lahat. It means may probability, okay, na mabunot lahat. Ang sagot dyan, probability sampling. Ulitin natin, probability sampling po, okay, may chance na mabubunot. Non-probability sampling, okay, ano yan? Selected lang, okay, yung mabubunot, hindi lahat mabubunot. Example tayo ng probability sampling, okay, simple random sampling, systematic sampling, cluster sampling, at marami pang iba. Huwag kayo mag-alala, okay, may research na session tayo, doon natin ibubuhos ang mga types of sampling. Pero ngayon, mga nasa surface level pa tayo ng mga explanation. Kapag non-probability sampling naman, ito ay nakafocus lamang, okay, sa ano yung kagustuhan ng research mo. Example, ang research mo nag-focus lang sa mga buntis. So yung iba sa mga population, hindi na pwede. Kasi focus ka lang sa mga buntis. Yung mga babaeng malaki lang yung tiyan, wala namang anak sa loob, okay, bloated lang, so hindi sila kasama. Okay, ganon po yun siya. Okay, kaya ang sagot natin, probability sampling. Okay, ulitin ko, kapag nahilo kayo, may research po tayo na subject, more likely sa January, kailangan wag kayong umabsent. Kasi yun po ang either na magpapatap sa inyo or magpapabagsak sa inyo sa board exam, ang research po. Okay, sa major ship. Okay, probability sampling po. Okay, 9. Blank represent the most superficial manifestation of culture. Superficial, yes po, actual question yan. Anong ibig sabihin ng superficial? Kayo na bahala. Basta, anong sagot nyo dyan? Is it ritual, symbol, norms, or values? Ano bang ibig sabihin kapag superficial? Okay? Yung pinaka
example. Okay, ano yung unang papasok sa utak mo kapag culture yung usapan, yung lumulutang sa surface. Okay, ritual ba, symbols ba, norms ba, or okay? Para hindi mahilo, diretso na tayo. Okay? Kapag culture, dapat ba ritual? Dapat ba symbol? Dapat ba norm? Or dapat ba values? Ang values kasi, ano yan siya? Globally accepted, universal yan kapag values. Okay? Ang okay, superficial na manifestation po, symbol. Okay, symbol po, mga simbolo. Yan po ang ating, okay, ilalagay. Okay, hindi po ritual, hindi po norms, hindi po values. Okay, symbols po. Diyan po magsisimula talaga. Okay? Shout out muna tayo. Kailan po ang research session? Sa January po. Sa January po. Okay. Ano pa? Wala na. Okay, number 10 tayo. If a Catholic research makes a study on polygamy as practice in Islam, what influence will likely add subjectivity to his or her findings? Is it cultural gap? Is it religious bias? Is it economic difference or class distinction? Okay. So ano yung ina-ask diyan? Yung researcher po Katoliko. So it means may pagkabias yan konti kasi Catholic man siya. Okay? Doon pa lang sinabi ko na. Ano bang ibig sabihin ng polygamy? Pagkakaroon ng maraming asawa. Ulitin ko, kapag sinabi nating polygamy, pagkakaroon ng maraming asawa. So, itong Katoliko na ito, siya yung magre-research. So, nung gumawa na siya ng research niya, ayan, may nilagay siya na sariling opinion niya. So, naging subjective siya sa kanyang ginawa. Dahil, okay, nagkaroon po ng religious bias kasi nga hindi niya religious. Again, sa religion niya, ang kanyang nire-research, yung kanyang ilalagay, medyo may okay, negative. Okay, something like that. Something like that. Okay, kasi kapag sinabi nating polygamy, ito yung practices na pagkakaroon ng maraming asawa. At syempre sa board exam, hindi siya masyadong plain kung gumawa ng tanong. Under polygamy. Okay, itong tanong sa board exam. Under polygamy, ano daw po ang tumutukoy sa pagkakalaki ng kababaihan? Ulitin ko, under polygamous relationship, ano daw po ang tumutukoy sa pagkakaroon ng maraming lalaki ng kababaihan, ng mga babae? Is it, okay? Is it polygyny or polyandry? Is it polygyny or polyandry? Polyandry po, maraming lalaki. Okay, tinatanong sa board exam, ano yung maraming lalaki? Ang babae, maraming lalaki? Polyandry. Pero kapag ang lalaki, marami siyang babae, katulad ng sa Islam, yung mga lalaki, okay, marami silang asawa, it's polygyny. Okay, polygyny. Yes, yes, yes. Tandaan nyo na yan para hindi kayo mahilo, okay, sa darating na board exam. Okay? Okay, magbigay po ng heart na emoji sa comment section kapag kaya nyo pa, or stop na tayo dito. Okay? Actually, madami pa tayong numbers. Okay, magbigay ng emoji. Check natin kung gusto nyo pang magpatuloy sa live natin or dito na muna tayo hanggang, okay, 10 items lang tayo. Syempre, ayaw nyo yan. Okay, sige. Gusto pa nila. Sige. Number 10. What powers did the dato? Okay, dapat 11 na yan, pero naging 10 pa rin. What powers did dato exercise in pre-Hispanic Philippines? 1. Ruled the barangay. 2. Formulated laws. 3. Settled dispute among his people. A, 1, B, 1 and 2, C, 2 and 3, or letter D, 1, 2, 3. Ano ba ang mga dapat?
okay, na ginagawa ng isang datu. Gaya ng sabi ko kanina, itong si datu, di ba? Siya ang leader. Okay? Siya ang leader ng what? Okay, legislative branch, executive branch, judicial branch. So, sinabi ko na siya ang gumagawa ng batas. So, pasok po ang number 2. Okay? Siya ang nag-settle, siya ang nag-rule. Tama ba? Tama ba? Yes po. Kaya ang sagot natin dito, letter D po. Okay? 1, 2, and 3 ang ating sagot. 1, 2, and 3 ang ating sagot. Ayan. Sige, before tayo mag-proceed. Okay? Sa number 12, before tayo mag-proceed sa number 12, sa mga okay, babies ko na social studies major dyan, kapag wala pa kayong review center na online, syempre, okay, gusto nyong mag-enroll, okay, just message the page po para makasama na po kayo sa growing family ng Soksay Mahusay 2.0. Huwag kayo mag-alala, mura lang po ang ating registration pero sulit na sulit siya dahil marami po tayong sessions. Okay, more than 30 to 40, kasama na dyan ang mga PPT, kasama na dyan ang mga monthly examination. Ganon tayo kabait, ganon tayo kabait. Yes. Number 12. To ensure reliability of an evaluation instrument, it is important to make sure that blank A, it is designed to get the information needed. B, there is only one way to interpret each item. Or letter D, stems with dual elements are eliminated. Is it 2 and 3? Is it 1 and 2? Is it 1 only? Or is it 1, 2, and 3? Okay, anong kaya sagot natin dito? Okay. Sa board exam kasi meron tayong dalawang word na always binabalik-balikan. Okay? Binabalik-balikan ng board exam, ng mga gumagawa ng mga tanong, ang reliability at validity. Kapag sinabi nating validity, pakisulat na dyan, it measures what it intends to measure. Okay, imine-measure niya kung ano yung dapat niyang ma-measure. Valid po, validity. Okay, kapag ma-measure mo yung mga bagay na gustong kunin ng pag-aaral mo, valid. Pero kapag kahit na paulit-ulit mo siyang ginawa, yung result ay pareho din, it means reliable ang nagawa mo. So para ma-make sure natin na reliable ang nagawa mong evaluation instrument, okay, paper for evaluation, para ma-make sure natin na reliable na kahit ilang ulit natin siyang gawin, pareho pa rin ang magiging resulta. Ano ang dapat natin i-make sure? Number 1, it is designed to get the information. Dapat lang kasama ang number 1. So alisin na natin ang 2 and 3 kasi nga importante yung number 1. There is one way to interpret each item. Dapat babasahin mo, ang ganito ay ganito. Itong minimin niya. Hindi na sila mahilo na kung ano yung pinagsasabi. Ano ba to? Walang ganon. Dapat isang basa pa lang nila, magets na nila. Kaya pasok ang number 2. 1 and 2. So, alisin na natin ang letter A, aalisin na natin ang letter C. Ang daming sumagot ng letter C. Dali, lumapit ang mga mukha sa screen. Something like that. Ipalapit ang mga sumagot ng letter C. Huwag kayong mag-delete ng comment. Suntok kayo sa akin. Bakit? Okay, bakit 1 lang inyong sagot? Importante din ang 2. So, meron na yung 1 and 2. Check natin yung number 3. Stems with dual elements are eliminated. Yung mga sagot, ayan, na may maraming interpretation, parang pareho lang with number 2. Okay, aalisin. Dapat lang, para hindi mahilo. Yung mga nagbabasa kayo, 1, 2, and 3. Ba't pa kayo nagpahirap? Ba't pa kayo pumili? Kung pwede naman all of the above. Na-stress ako. May sumagot ng A, may sumagot ng letter C. Okay? Diretso na po, A, B, C. Okay? 1, 2, 3 po. Letter D ang sagot natin. Letter D. Huwag kayo ma-stress. Number 13. Ayan, medyo may colds tayo. Number 13. Alma published his research centering on the pre-service teachers' challenges of conducting research during distance learning amidst the COVID-19 pandemic. What kind of research did Mr. JC undertake? A. Applied research. B. Case study. C. Ethnographic research. Or letter D. Phenomenological study. Okay, sige.
about COVID-19. So isipin nyo na lang, may pandemic nung lumabas ang tanong na to. Ulitin ko, lumabas ang tanong na to sa board exam during ng pandemic. So napapanahon, timely. So kapag timely ang tanungan, ano kayang type of research ang gagamitin? Applied research ba? Case study ba? Ethnographic research ba? Or phenomenological? Ulitin ko, napapanahon. Yes, very good po. Okay, phenomenological research. Okay, kapag napapanahon po yung research, nangyayari on the present time, on the present era, on the present epoch, ayan, on the present, okay, time, okay, napapanahon siya, phenomenological study. So, kapag ethnographic research, kapag makikita nyo yung tanong sa board exam, ito ha, na, sabihin ko na, nabasa ko na po ang almost lahat ng mga tanong na suksay questions sa board exam since 24 to 2010. Okay, lahat ng tanong nabasa ko na yan. So nakita ko ng lahat ng research. Kapag makita nyo po yung ethnographic research, ang kukunin nyo po doon, tribe. Yan ang ating keyword. Ulitin natin, mga tribes or ethnicity, ethnic groups, or example, nag-study sila ng mga Tiboli tribe, Mangyan tribe, Ifugao tribe, ethnographic research po. Yun agad. Case study, okay, ito yung pag-aaral ng isang single na case. Okay, example, paano, okay, mabuhay ang isang tao na diagnosed with Down syndrome. So yun lang yung case study, diyan ka lang mag-focus. Okay, yun po, yun siya. Applied research naman, ito yung nag-re-research ka para, okay, mabigyan, okay, ng solusyon ang isang bagay. Okay. Phenomenological, tama po, it's timely. Okay, number 14 tayo. If you don't join our demonstration against the expansion of the park, we will evict you from your apartment. Okay, anong type of argumentum yan? Ayan na tayo sa mga argumentum eh. Argumentum. Okay, so marami yan. Meron tayong argumentum ad hominem. Okay, meron tayong baculum, antiquatem, misericordiam, nauseam. Okay, ano kaya ang sagot natin? Okay, nagbabasa ako ng inyong mga sagot. Sige, may sumagot ng letter C. Sige. Ayan. Sige, isa-isahin natin siya. Okay, anong sabi na nagsasalita? Kapag hindi ka sasama sa aming demonstration against the expansion of the park, ayan, papalisin ka sa apartment na yan. So it means nanakot po siya. Tinakot niya. Okay, kapag tinatakot mo ang isang bagay, ayan, anong type of argumentum yan? Okay, sa pakikipagdebate. Okay, marami ang sumagot ng letter C, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B. Wala bang sasagot ng letter D para A, B, C, D kayo? Okay, so A, B at C po. Okay, A, B at C. Sige, add one out tayo. Okay, add one out tayo. Sige, diretso na tayo para hindi kayo mahilo. Okay, kung makikita natin sa comment section, almost, okay, ang lahat ay sumagot ng letter C. Ay, nakaka-proud. Almost lahat ng sumagot ay letter C. Kapag letter C po ang inyong sagot, ayan, okay, dapat po maging proud ka sa sarili mo. Dahil sa number 14 po, ikaw po ay mali. Mali ang sagot ng letter C. Kasi, bakit letter C ang sagot mo? Kapag argumentum ad misericordiam, from the word misery, okay, from the word misery, nagpapaawa ka para masunod ka. Ulitin ko, kapag letter C, ad misericordiam, nagpapaawa ka. Kailangan nyo akong iboto kasi sa lahat ng mga politikong nasa harap ninyo, ako lang po yung mahirap. Ako lang po yung nakaranas ng mga nararamdaman ninyo. Okay, so it's, okay, nagpapaawa effect ka ad misericordiam. Or, okay,
gusto mong ma-sympathize ka, okay? Or kay example, estudyante ka, "Sir, kung hindi mo po ako ipapas sa yung subject, sir, mawawala na po yung scholarship ko." Oh, okay, nagpapaano ka, nagpapaawa ka, okay? Ad misericordiam 'yan. Okay? Bakit nyo naman? O tinan mo yung question, galit na galit. "We will evict you from your apartment." Tapos letter C ang sagot ninyong lahat. Letter C ang sagot ninyong lahat. Na-stress ang aking katawang lupa. Okay, tandaan nyo na, hindi po misericordiam. Okay? Next naman tayo. Next naman tayo. Okay? Argumentum. Okay? At antiquitatem, yung letter A. Argumentum ad antiquitatem. Okay? Yan naman po yung mga argument na kung saan ganito ang sinasabi nila. Ganito ang sinabi nila. Okay? Kailangan yung maniwala sa sinasabi ko kasi ito yung pinaniniwalaan ng buong angkan natin. O, di ba? So it means maniwala ka dapat kasi yun yung tradisyon. Kailangan maniwala ka na ang lolo mo yung paru-parong lumabas sa loob kasi yan ang sinasabi ng lolo mo. O, appeal to tradition, argumentum ad antiquitatem. Okay? So alisin na natin ang letter A, alisin na natin ang letter C. Okay, so between ad baculum at ad nauseam tayo. Sige, magbibigay ako ng chance sa mga sumagot ng letter C at letter A. Ayusin niyo na po ang inyong buhay. Between letter B at letter D, anong sagot ninyo? Ad baculum ba or ad nauseam? Okay? Sige. Okay, very good. Okay, sa mga sumagot ng letter D, hindi rin yan ang sagot. Okay, kasi kapag ad nauseam po, appeal to repetition. Okay, ito yung mga kasi nga nagnakaw ka. Tapos magre-repeat ka sa, hindi, kasi nga nagnakaw ka, yun yung totoo. Hindi, nagnakaw ka nga, yun ang problema. Hindi nga, nagnakaw ka, kayo, di ba, paulit na ulit, yun ang sinasabi niya, hanggang, sige na lang, ako na lang yung nagnakaw, te. Yun, argumentum ad nauseam po yung ginamit. Kaya ang sagot natin dito, argumentum ad baculum. Kapag sinabi natin na argumentum ad baculum, ito yung logical fallacy na kung saan nananakot ka. Tinatakot mo yung isang tao para, okay, sumama siya, okay, sa'yo. Okay? Sumama siya, okay, sa kung ano man yung pinaglalaban mo. Argumentum ad baculum. At least, ayan, at least, okay, sa next try ninyo, tumama na kayo. Okay, kahit na may tama kayong lahat kanina, na sumagot kayo ng misericordiam. At least ngayon, ad baculum. Ulitin natin, misericordiam, nagpapaawa para mapili. Antiquitatem, appeal, okay, saan yan? Dahil nakasunod saan? Yes, very good po. Sa kanilang tradisyon. Ad nauseam, paulit-ulit. Ad baculum yan yung sagot natin. Actually, meron pa, argumentum ad hominem. Kapag sinabi naman nating ad hominem, ito yung paniniwala, ito yung type ng argument na kung saan magsasalita ka tapos inaatake yung kalaban. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ang pangit-pangit mo naman. Yun. Imbes na mag-focus ka sa argument na pinag-aawayan ninyo, ang atakihin mo yung ganun. Bakit ako maniniwala sa kanya? Siya nga, hindi nga siya nakapagtapos ng pag-aaral, tapos ganyan siya kumakaasta. It's argumentum ad hominem. Okay, tandaan nyo na po yan. Tinatanong din po yan sa board exam. Yes, personal attack. Okay, ad hominem. Okay, at least, marami kayong natutunan. Okay, number 15 tayo. Who developed the system of writing that was used by many barbarous people, including picture writing, in combination of short wedge symbol? A. Sumerian. B. Phoenician. C. Canaanites. Or letter D. Semites.
Ayan, sige, system of writing tayo. Okay. Tandaan niyo po kapag Phoenician, alphabet po ang keyword. Okay? Phoenician, sila po yung kauna-unahang civilization na gumamit ng alphabet. Okay? Kanaan, malayo po yan, malayo po yan. Okay? Yan po yung old name ng Israel, Kanaan. Okay, Semites, okay, alisin natin yan. Ang sagat natin, Sumerian. Ayan, bumabawi ang mga Beshiwap kong maaashim. Ayan, at tama ang kanilang mga sagot. Perfect kayo dyan. Perfect kayo dyan. Okay, and dito muna tayo mag-stop. Dito muna tayo mag-stop. Okay, very good, very good, very good, very good po sa ating okay, makabuluhang gabi. Okay, na live na nagra-rationalize tayo ng mga actual let questions. Bukas, 8 p.m., diretso pa rin po tayo sa ating live ngayong gabi. Okay. Okay, so see you po bukas. So, earlyhan natin ang pagla-live natin para magkaroon tayo ng at least 30 na bibigyan ng rationalization bukas ng gabi. Sana kaya natin ang 30 questions or 50 question kung kaya. Okay, so maraming salamat po sa pakikinig sa ating live session ngayong gabi. I hope marami po kayong natutunan at syempre, sorry sa mga nabugbog ko. Sorry sa mga nabugbog natin ngayon at nagkaroon ng maraming bukol. At least na-experience nyo na po ang mapukpok. Ayan, maraming salamat. At dito lang po tayo natatapos. Bye-bye! Sa mga mag-register po ng mga social studies major, just message the page.